Noong 1990s, simple lang ang buhay ng pamilya Santos. Si Tatay Ramon, manggagawa. Si Nanay Liza, abala sa kusina. At ang kanilang mga anak na sina Ana at Junjun, palaging sabik sa paglalaro. Pagkatapos ng klase, diretso sa kalsada ang magkakapatid. Doon sila naglalaro ng tumbang preso, piko at patintero kasama ang kapitbahay. Ang tawanan at sigawan ng mga bata, musika sa buong barangay. Pagdating ng hapunan, sabay-sabay silang kumakain. Habang kumakain, ikinukwento ni tatay ang kanyang araw sa trabaho at si nanay naman ay nagbibili ng mga aral. Pagkatapos, sabay-sabay silang nanonood ng TV sa sala. Minsan batibot, minsan pelikula ni Dolphy. Bago matulog, kwento muna ni nanay ng alamat ng pinya o alamat ng dagat. Lumipas ang panahon, dumating ang 2025. Ang pamilya Santos ay halos pareho pa rin, pero iba na ang takbo ng buhay. Si Tatay Ramon ay nasa trabaho pa rin, pero madalas gamit ang cellphone para makipag-ugnayan. Si Nanay Liza, marunong nang gumamit ng online shopping at Facebook. Si Ana, ngayon ay may sariling cellphone. Si Junjun, mahilig sa computer games. Pagkatapos ng klase, imbes na maglaro sa kalsada, nakaupo sila sa harap ng screen. Hindi na naririnig ang tawanan ng mga bata sa labas. Tahimik ang kalsada, ingay na lang ng keyboard at click ng cellphone ang maririnig. At kapag oras ng hapunan, minsan sabay-sabay pa rin sila. Pero may hawak na cellphone si Ana at Junjun. Hindi na ganoon kainit ang usapan. Mas madalas nakascroll kaysa nakikinig. Magkaiba man ang panahon ng 1990s at 2025, may mahalagang aral tayong dapat tandaan. Noon, mas marami ang oras sa pamilya, laro at pakikipagkaibigan. Ngayon, mas mabilis, mas moderno, mas konektado, pero minsan, mas nagiging malayo sa isa't isa. Ang tunay na halaga ay hindi kung gaano ka-high-tech ang ating gamit, kundi kung paano natin ginagamit ang oras. Ang cellphone ay makapangyarihan, pero tandaan, walang makakapalit sa halakhak ng magkakasamang naglalaro, sa hapunang puno ng kwentuhan, at sa pagmamahal ng pamilya. Noon man or ngayon, ang pamilya ang ating tahanan. At kung paano natin pipiliin pahalagahan ang isa't isa, yon ang magtatakda kung gaano kasarap ang buhay.